So yun na nga, no, magandang araw ho sa inyong lahat dyan, magandang gabi, pag-weekday ahead sa mga makapanood dito ng mga taga Davao City, Mindanao, Visayas, Luzon, Pilipinas, buong mundo ng mga Pilipino. So ano bang meron sa video na to? Siyempre, isi-share lang ho natin kung anong hitsura ng Davao City ngayon sa kabilaan ng pananalasa ng bagyong Uwan. Super Typhoon Uwan nananalasa na ngayon sa may bandang Kasiguran, mga area ng Aurora, no? Kasiguran, Aurora, tama ba, no? Tapos yung sa may Baler, Aurora. Tapos syempre mga Isabela area, Cagayan Valley, Ilocos Region. Sa yung mga ganong lugar ngayon ang siyang pinaka malaki ang signal number, no? Warning number, no? Ano tawag yan? Basta signal number 5. And Camarines Sur, Camarines Norte, or should I say, ano na lang, no? Bicol Region na lang siguro. So yun, Bicol Region, Quezon Province, Aurora Province, Isabela Province, some part of mga provinces, Cagayan Valley Region. Tapos yun nga, mga Calabar Zone, Region 4A. So ano sila, number 4 yata, number 3. NCR, I think number 4. Signal number 4 ang NCR. Tapos yung ano naman, Central Zone ay nasa mga ganong signal yun, mga signal number 4. Pero hindi tayo sigurado dun, ha, like pwedeng 4, pwedeng 3, pwedeng 5, kasi nga yung pattern nung bagyong Uwan ay paano nga kilos pa west to north west, ganon, west northwest. So parang ang kanyang pattern is parang paikot siya, no? Paikot ng pagganito. So okay, balik tayo dito sa Davao City. Anong connect, no, sa coastal road ng Davao City? Anong connect dito sa location? Anong connect sa meron sa makikita ko ninyo sa video? Okay, bali, sabi ko kasi ang Davao City is ano siya, no? Parang total opposite, no? Parang we're living in a different country, different world, different country, away from Philippines. Alam niyo yun kasi kita niyo, 'di ba, binabagyo, nananalasa yung bagyo sa buong Pilipinas. I mean sa Visayas, northern, Caraga region, no? Northeastern part of Mindanao, sa may Visayas, Luzon, binabagyo na sila ng ano doon, binabagyo na kayo dyan, no? Pero kami dito sa Davao City, we're super blessed dahil ito nga, biniyayaan kami na napakagandang location, biniyayaan kami na napakagandang lugar kung saan ay hindi nga kami nakakaramdam, no, ng kahit anong ano dito, mga palatandaan na mayroong typhoon. So in short say, kami mga taga Davao is super blessed, no? Like binayayaan kami, parang masyado kaming mahal yata. I mean, sorry sa hindi ko to intention na hindi man siguro ako naging mamayabang sa ano nito, no? Parang ina-appreciate ko lang talaga, like binoise out ko lang yung aking words of appreciation, no? So marami thank you, no, sa Almighty Creator natin, kasi kami mga taga Davao City parang always exempted ho kami when it comes to typhoon. At hindi na sa mga typhoon, maging sa yung tagtuyot, di ba, yung El Nino. During El Nino naman, exempted din kami, no? Like nagbibitak-bitak na ng ang dami ng mga dam na nagsihupaan. So apektado na yung supply ng kuryente nila, nagkakaroon sila ng tawag dito rotational brownout. Although meron kaming rotational brownout dito sa Davao City or Davao Region, Davao City, no, in particular. Pero ano lang, 1 hour lang yata as far as I remember, no. Every 1 hour lang kami magkakaroon ng rotational brownout sa aming syudad. Okay, so balik ko tayo sa sa Kamaynilaan, yun ang Luzon area in particular. Kapag El Nino doon, tagtuyot dito sa Davao is inuulan kami dito. Talagang dinidiligan kami dito. Tapos every time naman na merong La Nina, yan na nga, puro ulan, bagyo. Kami naman sa Davao City, meron kaming sinag ng init ng araw, no? So talagang hindi kami pinapabayaan dito. So in that case, kami mga taga Davao hindi kami naging madamot. Like ibig sabihin, lahat naman mga Pilipino parang in nature ho sa atin na mapagbigay ho talaga, no, very very generous. Pero sa aming mga taga Davao City, iba yung generosity ho namin. Alam nyo kung ano yon. So yun na nga, dahil nga sa super blessed kami sa lugar, sa abundant yung lupa namin sa protina o ano pa man, mga nutrients, no, kaya matataba yung mga pagkain namin dito. I mean yung mga local produce products or mga local mga pananim, no, mga local harvest namin dito, yung mga organic yun, no. Kasi nga mataba yung lupa namin, lupain, so napakaswerte namin doon na portion. So maging sa leader rin namin, meron din kaming dito, parang
binayayaan kami ng napakagaling na mga leader, hindi lang sa mayor, hindi lang vice mayor, kundi yung mga namin, mga city council. So ang galing lang kasi Davao City talaga nagkakaisa kami dito, di ba, mostly or paminsan-minsan. I mean, most of the places sa Pilipinas, di ba, very common yung nagsisiraan, di ba, yung naghihilahan pababa yung mga mayor, vice mayor, tawag nito, yung mga konsehalis, no? Kami from different tawag nito, iba-ibang mga partido. So yan, hihilahan. Pero dito sa Davao City, nakakatuwa, nakahangin kasi kami dito, like solid, no? Grabe yung unity namin dito. Kung pag-uusapan natin yung unity, parang Davao City yata ay isa, no? I don't know kung ano pa bang ibang lugar sa Pilipinas ang matatawag nating unity. Meron talagang pagkakaisa ang mga city councils, no? Yung mayor, governor, yung kahit yung congressman, na kahit pa nagmumulaman sila sa iba't ibang partido, pero dahil nga sa ang kailangang pinakalayonin ay magserbisyo at magbigay ng kaginhawaan, no? I-elevate nila yung i-elevate nila sa sitwasyon na hindi maganda ang kanilang mga kababayan. So yun yung pinaka-intention, no? Sa ibang mga I don't know kung Davao City lang ba may ganun. So dito kasi sa Davao City yan ang pinaka-main priority ho nila dito ay hindi yung politika, hindi yung partido, kundi yung pinaka-serbisyo ho nila. Well, hindi naman din natin masasabing perfect ang Davao City when it comes to unity kasi nga dito nga huli ko naalala ho ninyo, meron kaming kubos na lumaban kay Tatay Digong, no, for mayorship. Tapos ganoon din, meron din tayong Carlo Nograles, no, na yun, lumaban din kay sa mayorship, pero yun nga, hindi nga sila nanalo. At si si Alag naman, no, Bini Alag. So yun, siya po yung tumakbong vice mayor. So parang tinapatan niya naman ang batang Duterte na si mayor, acting mayor Sebastian Duterte. Pero yun kasi welcome ho sa amin yan, wala tayong problema dyan, like okay lang siya, no, welcome naman, tumakbo lahat. So wala sanang manira, pero wala, yun talaga yung nila, yung diskarte, no, yung sisiraan para lang sila makakaangat, like aapakan yung iba para umangat sila. Pero kahit paanong apak nila sa mga Duterte dito sa Davao City, kahit pasabi ng standi lang, gano'n, no, may edad na, matanda na, like hindi na makakapagtrabaho. So okay lang, bahala sila doon, basta kita naman natin ang resulta, panalo ang Tatay Digong namin dito sa Davao City. Like kami dito, no. So yan nga, very generous kami, balikan natin yung pagiging generous, no, dahil nga super blessed, diba gano'n naman talaga kapag ang tao ay super blessed. So sila yung talagang may pinakamaraming oras or pagkakataon, pinakamalaki, pinakamaraming opportunity, or di ba, full of opportunity ho yung mga yan para mag-share ng mga blessings. So kami mga taga Davao City, so we're super blessed naman dito sa Davao City nga, dahil nga sa kita niya naman, no, yung binabaha ng yung lugar, binabagyo na, hinahagupitan ng bagyong typhoon, bagyong Uwan. Samantalang kami dito sa Davao City, kita nyo rito, no, so we're living in a different world away from Philippines, like, di ba, no, hindi kami dito inuulan, hindi kami dito binabaha, binabagyo, or kahit hangin, no, wala tayong nararamdaman. Kanina meron sa mga previous uploads ho natin, pero ngayon wala, di ba? So nakatuwa, like, yun na nga, so yung aming pagiging generous is coming from the blessings, no. So paano kami naging generous sa iba? Yun na nga, every time na mayroong mga sakuna, lindol sa Cebu, bagyo, so or mga tropical, mga LPA, gano'n. So kami mga taga Davao nagsisend ho talaga kami ng donation, no, ayuda, mga pagkain, goods, cash, o ano pa man yan, no, pati yung manpower. Nung sa Tacloban, remember, ang dami nating mga kababayang mga taga Davao City, binitbit, pati si Mayor Basti, nung hindi pa siya mayor that time, bata pa siya nung panahon na yun. So maging siya is mama siya, no, sa grupo para pumunta ng Tacloban City para tumulong, maghakot, no, mag-retrieve ng mga bangkay, gano'n, no. Galing, no, nakatuwa. So ngayon naman sa Cebu, nitong huli, di ba, marami kaming mga sinid na mga linemen, mga skilled linemen, so sinid namin sa Cebu para yun ang maibalik yung power interruption, ano ba tawag dyan, basta yung brownout out, basta mga pagkasira ng kailangan mga kuryente dahil sa bagyong Tino. Okay, so generous kami sa Davao City dahil dyan, no, super blessed kami, kaya nagiging generous po kami. O ano pa, one more thing, yung mga Duterte, pinapahiram namin si Tatay Digong, di ba? So since marami kasing hindi man naiinggit, pero ang dami kasing mga nagsasabing sana all Davao City, no. So sana all Davao City, sana all mayroong mayor na kagaya ni Tatay Digong, na yan nga, matapang, may kamay na bakal, matapang, gano'n, no, pero may puso sa mga mahihirap, mga kabataan, kababaihan, sa mga naaapi. Pero pagdating sa mga kriminal, mga adik, mga tarantado, mga mandarambong, mandaraya, mga kurakot, mga abusado ng mga opisyalis, abusado ng mga pulis, abusado ng mga lahat ng mga abusado, no. Siyempre, pag sinabing abusado, yun po yung mga tao kasi na meron silang kapangyarihan, inaabuso nila, no, like ginagamit nila yun para ibuli.
para maliitin, ibuli, kawawain yung mga taong walang kalaban-laban, lalo yung mga law-abiding citizens. So marami nagsasabi, ako yung nasa Manila at that time ha, ako yun na nga, Luzon, Manila. So balikan natin yung 2008, 2009, siyempre Tatay Digong time na yun, mayor, vice mayor, basta parang ganun, like early 2000s pa talaga kilala niyo si Tatay Digong, like kilala na siya, like known na siya, no, well known. So like dinig na siya ng buong Pilipinas. Hindi pa also internet that time, puro lang mga commentator sa radio and the same time balita sa TV, mga national news media. So talagang kinukumpirmahon nila sa akin bilang isang Dabawin yung malaman nila, totoo ba talaga na matapang doang yung mayor siya? Oh, totoo yan. Sabi ko naman, totoo. Kinumpirma to lang matapang ang Tatay Digong namin. Pero when it comes to implementing the rules in the mga batas policy sa Davao City, pag meron silang ginawa dito talaga na city ordinances, so hindi sila takot na mag-implement. So siyempre pag mga ordinances, marami talagang masasagasaang ano yan, mga private, individual, lahat ng matasagasaan. So for example, yun na nga, pag sinabing liquor ban talaga yan. Pag ganyang oras, bawal nang bumili ng alak. O pag sinabing bawal magyosi sa lugar na yan, bawal talaga magyosi. Nung magalit magalit, hindi baling hindi nyo ko iboto. The next election, pakialam ko sa inyo, basta kay batas is batas. Ganon, yun ang ano dito, yung naipasang batas sa Davao City. So bawal magyosi, bawal mag-littering, bawal magkalat, bawal mag-jaywalking, bawal magtapon ng mga basura kung saan saan. Meron tayong mga designated places and meron tayong designated time na maglagay ng basura para sa collection, no, ng garbage trucks, ganon. So yun ang tapang na tinutukoy ko, yun ang tapang na sinasabi ko. Pero yung tapang na kinatatakutan ng mga badlang Pilipino, ng mga mga badlang tao na yung mga law-abiding, hindi. O kinagigiliwan siya, no? Like yun, kinikilig ang mga bata, mga estudyante, lumalapit sa kanya, mga senior citizen. Kasi si Tatay Digong, ano siya, medyo, yan na nga, bad-mouthed nga, sabi ng iba, lagi nagmumura. Pero si Tatay Digong, ano siya, may kind-hearted person talaga. Pusong mamon yan pag kinakawawa yung mga mahihirap. For example nga lang, meron nga dito si Kenneth yata, ang pangalan ng ano, no? So, or in peace sa taong yun. Ano siya, like 21 years old yata, or 20 years old. Siya ay Jollibee, service crew sa Jollibee, na working student. Ibig sabihin ho, no, nag-aaral ho siya while nagtatrabaho. So that time, that day, parang birthday niya, kaarawan. So madaling araw, like alas 2 or alaw na madaling araw. So out niya sa trabaho. So nag-withdraw muna siya nag-withdraw siya, no, sa ATM machine somewhere dito sa may Ecoland. Ngayon, ang nangyari, may mga batang hamog. I mean, mga batang hamog. Tapi sa parang pito daw lahat yun na mga kabataan, mga minor de edad na, yun na nga, bali, hinold up siya, tapos inago yung pera, parang hold up to. Siyempre di niya agad binigay kasi hard work, hard earned money yun, pinaghirapan niya yun. Tapos ang iba doon, pang-birthday niya, tapos ang iba doon ay pambili ng mga gamit sa eskwela, pangangailangan niya, di ba? So bad trip si Tatay Digong. So talagang pag ganyang mga insidente, yung mga babae ginagahasa, mga bata inaabuso, talagang ayon ni Tatay Digong, talagang demonyo kung tawagin siya, no? Kung ano man ang tawag sa kanya, talagang gagawin niya yung mga bagay na sa tingin niya talaga yun ang kailangan gawin para mahinto na yung mga katarantaduhan, kasamaan ng mga abusadong mga tao. So yun, nakakatuwa kasi meron kaming mayor na gano'n na hindi takot, sumatapang talaga siya na ipaglaban ng mga tao. Wala siyang hindi siya naghuhunos dili. Yun, nagmumura sa mga, yun na nga, mga elitista, no, mga elitista, mga oligarch. O kita niyo naman, napakatapang, nakasarado ang ABS-CBN kasi nga ang tigas din ng ulo ng ang tigas din talaga na ngayon, ang grabe yung ego ng ABS-CBN. Anyway, so balikan natin, back to Davao tayo dito. Like yung time check tayo dito, ha, it's alas 8:21 na ng gabi. Tapos alas 8:21 ng gabi, dated today is November 9, 2025. O, kita nyo dito, diba, no? So wala kaming ano dito, wala kaming bagyo, wala kaming may hangin, normal, no? So, kung walang hangin, di patay lahat ng tao. So yan, kita nyo yung ano namin, di ba pala kita, meron kami yung kahit pa yung bagyong Tino tsaka yung bagyong tawag ito, bagyong Tino tsaka si bagyong Juan, ito yan, pupunta ngayon sa Davao City. Tapos itong coastal namin, no, napakadami naming mga wave breaker ho dito. Hindi yun sila basta-basta makapunta dito, makapagpanira ng namin mga property sa Davao City. Kasi nga yung aming flood control projects ay napakatibay, napakasulit, no. Tatak Duterte, walang corruption. Anyway, yun lang siguro, maraming thank you. Gusto ko, channel ko lang, ha, Davao City is super blessed city, super blessed ng mga group of people dahil binayayaan kami ng napakadaming blessings, no, blessings na napakabundant na lupain, no, daming nutrients, protein na mataba, kaya ang mga pananim namin dito is tumutubo ng
napakatapat, nagbibigay ng bungang napakasarap, world class, international quality, ganon. Plus yung aming Duterte family, world class din sila, tinitingala, hinahangaan. That would be all. Thank you for watching and bye bye. Ingat ha sa mga mga mababagyuhan, sa mga nakasignal, nakataas sa signal number 5, 4, 3 and 2, even 1. So ano kayo dyan, mag-iingat ha. O nga pala, bago ko tapusin ang video na to, baka sabihin nyo na parang parang masyado akong bias sa Davao City. Hindi pala Davao City na yung maswerte, no? Meron din palang Zamboanga City na maswerte dahil sa hindi rin sila masyadong binabagyo at hindi rin sila, lalong hindi sila nililindol. O kami dito, nililindol kami, hindi, pero wala nga lang bagyo, pero may lindol nga lang, ganon. Samantalang ang Zamboanga City is wala silang bagyo, wala akong narinig masyado, no? Minsan, hindi ko pa narinig, I don't know kung meron ba, paki-comment nga dyan mga taga Zamboanga or mga may alam about Zamboanga City, kung ang syudad ba din yung tawag nito, inuulan ba, binabagyo ba na malakas? I think hindi, no? So lindol wala naman. Ang problema lang siguro, ang medyo downside lang ng Zamboanga City ay nakakaroon ng giyera, no? Giyera ba yun? Yung mga, syempre safe naman sa Zamboanga City, pero di ba yung kailan ba yun? Yung Zamboanga City Seeds ba yun? Basta yung may giyera. Limot ko na yun, no? Limot ko na yung mga ganong insidente. Basta yun lang, no? So ano ba ang downside? Tama ba, giyera ba? Yung mga rido, may mga rido ba ang Zamboanga City? Parang wala naman, no? Ang rido pagkakalang ko Marawi, somewhere in Maguindanao area yan, yung plan versus plan. Anyway, so that will be all. Thank you for watching. So Jensan, maswerte din pala ang Jensan, oh. Kasi wala ding ulan, wala din silang masyadong pero may pala sila, lindol. Sa Zamboanga ang wala. Napakaswerteng lugar sa Pilipinas. And ang Palawan, mawala silang lindol pero binabagyo din yata sila, no? Tsaka malapit sila sa West Philippines, eh. Pwede silang maabutan ng mga missile kapag nagkaroon ng giyera, Philippines versus China. Kasi nga malapit sila sa Philippines, West Philippines or South China Sea, whatever.